Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel." Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad sana ako'y sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihi mabuksan, at nakarinig ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. At nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang nang gilalas ang mga wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam ko pong napapaisip kayo kung paanong napapaisip din ako kapag may mga pangyayari sa buhay na hindi madaling tanggapin. Mga masasakit na mga karanasan, mga hirap at dagok sa buhay na ating pinagtitiisan. Ang tanong natin sa mga ganitong pangyayari ay, nasaan ang Diyos sa ganitong mga karanasan? Katulad po ng narinig natin sa unang pagbasa, ang pagkakahati-hati ng bansang Israel, ang bayang pinili at minahal ng Diyos. At sa Ebanghelyo, ang pagkakasakit, ang kapansanan ng mga tao, katulad noon yung taong bingi at pipi. Hindi ko po sasagutin sa pagninilay na ito kung ang ganitong mga karanasan ay gawa ng ating Panginoon o ito'y bunga lamang ng pagkakamali nating mga tao. Pero ang aking paniniwala na siyang nais kong ibahagi sa inyo, anumang pangit, dilim, hirap, pagsubok na mayroon tayo sa buhay, ang mga ito ay nagiging daan o kasangkapan upang maipahayag ng Diyos ang kanyang lakas
pag-ibig at malasakit sa bawat isa sa atin. Epheta, mabuksan. Ito po ang tinig ng Panginoong Hesus sa bawat isang tao, sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Mabuksan tayo upang lumaya sa kung anuman ang sumisiil at nagpapahirap sa atin. Mabuksan tayo upang ang mga nasa sa ating loob na mga marurumi, mga masasakit, mga nagpapabigat ay maisiwalat, maitapon at maiwaksi. Mabuksan tayo upang ang Espiritu ng Panginoon na sa atin ay nagpapahilom, nagpapaligayat, nagpapapayapa sa atin ay dumating. Epheta, mabuksan upang ang bulok ay mapalitan ng sariwa, upang dumating sa atin ang bago kapalit ng luma. Alam kong napapaisip kayo kung paanong napapaisip din ako kapag mayroon tayo mga pinagdadaanan sa buhay na masakit, mahirap, mabigat at hindi madaling maintindihan. Napapatanong tayo, nasaan ang Diyos sa mga pangyayaring ito? Katulad ng narinig natin sa ating mga pagbasa, sa unang pagbasa ang pagkakahati-hati ng bayang minahal ng Diyos, ang Israel. Pinagbuklod, ngayon nagkawatak-watak. Sa ating ebanghelyo, ang kwento ng mga tao na may mga sakit at karamdaman, na sa maraming pagkakataon ay walang malinaw na lunas na masusumpungan. Hindi ko po sasagutin sa pagninilay na ito kung ito ba'y ginugusto ng Diyos at kanyang niloloob, o ito'y bunga ng kasalanan at kamalian nating mga tao. Pero nais kong ipahayag sa inyo ang aking sinasampalatayanan, ang aking pinangahawakan, na sa ating buhay, anumang pangit, hirap, gulo, anumang dilim ang ating mga pinagdadaanan, ang mga ito ay kayang-kayang gamitin ng Panginoon bilang daan at kasangkapan upang maipahayag, maipamalas at maiparamdam sa atin ang kanyang lakas, pag-ibig at pagmamalasakit. Ephata, mabuksan. Ito po ang tinig ni Jesus doon sa lalaking bingi at pipi. At ito din ang tinig ni Jesus sa bawat isa sa atin na alipin ng iba't ibang mga pagsubok at hilahil sa buhay. Ephata, mabuksan tayo upang tayo'y lumaya sa lahat ng mga hindi mabubuti na naroon o narito, naghahari at siyang sa atin ay sumisiil. Ephata, mabuksan upang ang lahat ng mga nasa sa loob na hindi mabuti, hindi kaaya-aya, sakit, galit, inggit, hinanakit, sama ng loob, ay maiwaksi na nating lahat. Ephata, mabuksan upang mapalitan ang mga ito ng Espiritu na nagmumula sa Panginoon, Espiritu ng kagaangan, ng pakiramdam, ng kalinisan, ng kagalingan, kapayapaan at kabutihan. Ephata, mabuksan upang ang bulok ay mapalitan ng sariwa, upang dumating ang bago kapalit ng luma, upang ang kahapon na batbat ng kabiguan ay umuwi sa bukas na puno ng pag-asa. At kikilos ang Diyos. Sigurado yan. Kikilos ang Diyos kahit pa o minsan pa sa mga paraang hindi pangkaraniwan, hindi inaasahan. Katulad ng ginawa niya sa taong pipi at bingi. Pwede namang doon pagalingin sa gitna ng marami, pero kanyang inilayo mula sa karamihan. Ipinasok niya
ang kanyang daliri sa tainga at lumura at hinipo ang dila. Ephata, mabuksan. Hangad ni Jesus ang ating kagalingan, ang ating kabutihan, ang ating kalayaan at kaganapan ng buhay. Kikilos po ang Panginoon sa ating mga kapighatian. Higit siyang magaling at higit siyang malakas kaysa sa lahat ng ating mga pasan-pasan. Ang ating kabiguan ay kayang-kaya niyang gawin na daan ng pagliligtas sa atin. Magtiwala po tayong lahat kay Jesus na nagsasabing, Ephata. Tayo'y mabuksan, tayo'y lumaya, tayo'y lumigaya, at tayo'y pumayapa. At sumain niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.